Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Welcome po sa ating special presentation ng ating Christmas kantata. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat sa kabila po ng ating nararanasang mga pagsubok sa buhay at isa na nga po itong pandemya ng COVID-19 virus, ay meron pa rin po tayong mga dahilan upang ngumiti at tumingala sa langit at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Of course, napakalaki po ng hamon ang ating kinakaharap. At ito nga po ay magdadalawang taon na. Nasaan na nga ba tayo? Simula po noong ideklara ng ating Pangulo ng ating bansa ang Enhanced Community Quarantine noong March 15, 2020. As of today po, meron na po tayong 2,837,730 confirmed cases po ng COVID virus infection. At out of that po, meron pong 50,784 death cases. Nakakalungkot po. And take note po, hindi lamang po kalungkutan dahil sa pagkawala ng mga mahal sa buhay ang idinulot sa atin ng mapamuksang COVID virus na ito, kundi marami pa pong iba. Marami po ang nawalan ng mga trabaho, natanggal sa trabaho sapagkat kailangang magbawas para makasurvive ang company. At marami din po ang nawalan ng trabaho sapagkat nagsara na mismo ang kanilang kumpanyang pinaglilingkuran o pinapasukan. Maraming maliliit na negosyo ang nagsara at maging malalaking kumpanya ay nakaramdam din ng dagot sa kanilang operasyon. Sa mga schools o paaralan po, maraming mga paaralan ang nagsara sapagkat kaunti na lamang po ang nag-enroll ng mga estudyante o mga mag-aaral. Sa mga nag-enroll naman pong mga estudyante o mag-aaral ay marami sa kanila ang stress na stress dahil po sa mga modules at mga projects na ipinagagawa ng mga teachers. Ang mga simbahan naman po natin ay hindi pinahihintulutan na mag-gather physically ang mga congregation. At marami pa pong iba. Kung kaya ang pinaka-appropriate na tanong ngayon ay kaya mo pa ba? Bilang mga tagasunod ni Kristo, tayong mga Kristiyano, paano natin i-handle ang sitwasyon nating nararanasan? Sa ganyan pong konteksto, ako nais na magbigay ng paalala at payo kung ano po ang dapat po nating gawin. Tayo po muna ay sandaling manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob po ninyo sa amin. Salamat po sapagkat itong gabing ito ay magpapahayag kami ng aming tugon sa patuloy na kabutihang inyo pong ipinararanas sa buhay ng bawat isa. Patuloy po kaming nakakaranas ng matinding pagsubok sa buhay dahil sa pandemyang aming nararanasan. Ngunit sa kabila nito,
Kami po ay nananatiling nakatayo at hindi nabubuwal, sapagkat kayo po ay tapat sa amin. Totoo po kayo sa inyong mga pangako na hindi kami iiwan ni pababayaan. Meron po kaming mga kapatid na dinapuan ng mapamuksang virus na ito, subalit hindi po ninyo hinayaang sila ay mabuwal. Kayo po ay tapat sa inyong pangako at hindi sila natinag man lang. May mga kapatid din po kaming dinapuan ng ibang mga karamdaman at ganoon din po sila ay inyo pong pinagaling at pinagpala. Marami po ang mga nawalan ng trabaho, subalit sila po ay inyong nilingap at binigyan ng pinagkakakitaan. Kaya naman po sa gabing ito, kami ay nagkakaisang magpasalamat sa inyo. Maghahandog kami ng mga awitin para sa inyo at magbabahagi kami ng mga patotoo ng inyong kabutihan sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang tagubilin po ni Apostol Pablo sa mga tiga-Tesalonika na mababasa po natin sa Kabanata 5 at talata mula 16 at 18. At ganito po ang sinasabi: Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Meron pong 3 tagubilin si Apostol Pablo sa mga tiga-Tesalonika na nais ko rin pong sa inyo ay ibahagi at maging tagubilin para sa ating lahat. Una, maging masayang iglesia po tayo. Ang sabi po sa verse 16 ay magalak kayong lagi. Ang pagiging totoong mga Kristiyano ay masaya. Naaalala niyo po ba ang kantang Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Ayan po, no? Meron po tayong dahilan upang maging masaya sa kahit anong anyo ng pagkakataon ng ating pong mararanasan. Bakit naman po tayo magsasaya kahit na nasa pandemya tayo? Of course, hindi naman po tayo yung namatayan na nga ng mahal sa buhay, ay natutuwa pa rin tayo. Ang malalim po na pakahulugan lang nito ay ang isang Kristiyano po na tapat sa Diyos, kahit na ano pang mangyari ay hindi po nababalisa, hindi naliligalig, at hindi gaanong nalulungkot, sapagkat ang isang Kristiyano na tapat ay may pag-asa na pinanghahawakan. Pag-asa ng muling pagkabuhay, gaya ng muling pagkabuhay ni Kristo. Noong namatay po ang tatay ko, ay hindi po ako gaanong naapektuhan kahit na mahal ko po siya. Bukod po sa nilingap ako ng Diyos, isinugo niya ang mga kapatid ko kay Kristo. Ang aking pong mga tiga One Good Sam family ay pumunta po sa Pangasinan upang doon po sila ay makipaglamay sa inyong lingkod at sa aking pamilya. Pumunta po doon sina Pastor Noel Ligaspi, Pastor Emmanuel Damilig, Pastor Dan Halog, Deaconess EJ Lubidad at mga leaders po ng Good Sam. Nakiramay po sila sa akin at naramdaman ko ang pagmamahal ng Diyos sa akin sa pamamagitan po ng kanilang mga yakap. Kaya bukod po sa ako ay nilingap ng Diyos, ay pinaalala niya sa akin ang ating pag-asa. Pag-asa na tayo ay mabubuhay na muli, kagaya ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay mamatay sa krus. Kaya nga po, dapat tayo ay laging masaya. Masaya sapagkat ang tunay nating tirahan ay sa langit.
na kung tayo ay pumanaw man ngayon, tayo ay uuwi na sa ating permanenteng tirahan, na kung saan ay wala ng pasakit tayong mararanasan at tayo ay makakapiling ng ating Panginoong Hesukristo magpakailanman. Pangalawa po, pangalawang tagubilin ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, maging madasalin kayo o lagi kayong manalangin. Bakit po mahalaga ang magkakasamang manalangin? Ang sabi po mismo ng ating Panginoong Hesus sa aklat na sinulat po ni Mateo, Kabanata 18 at talata 20 ay ganito po ang sinasabi. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Ganon din po ang sabi mismo ng Panginoong Hesukristo ayon sa sinulat ni Mateo, Kabanata 26 at talata 41 ay ganito din po ang sinasabi niya. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Noong atin pong narinig ang mabuting balita, tayo ay nanalangin upang tanggapin naman ang ating Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At pagkatapos, nagpatuloy po tayo sa ating mga panalangin upang tayo naman ay Kanyang tulungan sa ating mga problema at ganun din tayo ay nalanalangin para sa iba, para sa ating mga anak, para sa ating mga kapatid, mga magulang at mga kaibigan. Ngunit ang malalim na kahalagahan ng pananalangin ay upang ma-develop natin ang ating personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kung paanong mahalaga sa atin ang hangin para sa ating paghinga ng ating pisikal na pangangatawan o ng katawan, ay ganun din po ang panalangin. Mahalaga po ito para sa ating kaluluwa. Ayon po sa unang Korinto, Kabanata 15 at talata 45 ay ganito po ang sinasabi. Ang unang tao na si Adan ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ang ating Panginoong Hesukristo ang huling Adan na espiritong nagbibigay buhay. Ang Greek word po na ginamit patungkol sa spirit ay pneuma. Kaparehas po ng Greek word na ginamit naman po patungkol sa hininga o breath sa English. Kaya naman po dapat po tayong manalangin lagi sa ating Panginoong Hesukristo upang mabuhay at magpatuloy ang ating kaluluwa, sapagkat tayo ay nakakakuha ng buhay at lakas para sa ating kaluluwa kung tayo ay nananalangin. Pangatlo po, ang sabi po ni Paul sa verse 18 ay ganito, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Tayo rin po ay pinagsasabihan ni Apostol Pablo na maging mapagpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ibig po bang sabihin na kahit may pandemya ay magpasalamat pa rin tayo? Tingnan po natin ang naging buhay po ni Job, na sinubok po ng kaaway na si Satanas. Ayon po sa aklat ng Job, Kabanata 2, talata 6 hanggang 10, ay ganito po ang nasasaad. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, gawin mo ang gusto mong gawin sa Kanya, huwag mo lamang siyang papatayin. Kaya umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh at tinadtad ng nagnanaknak na sugat ang buo nitong katawan mula ulo hanggang talampakan. Naupo si Job sa tabi ng basurahan at kinamot niya ng isang pirasong basag na palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos?
Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sadyang napakahirap po sa taong wala kay Kristo ang tanggapin ang mga pangyayaring hindi maganda. Ngunit tayo po na nagmamahal sa Diyos at nananalig sa Kanya ay dapat na maging panatag sa lahat ng pagkakataon. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga tiga-Roma, Kabanata 8 at talata 28 ay ganito naman po ang kanyang sinasabi. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Huwag po tayong patitinag sa mga pagsubok po na ating nararanasan. Tapat po ang Diyos sa Kanyang mga pangako sa atin. Hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan. Siya ang ating matibay na muog at tanggulan. At siya ang ating laging handang saklolo kung may kaguluhan. Maging masayahing iglesia po tayo. Maging madasalin na iglesia po tayo. At maging mapagpasalamat po tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa atin pong pakikiisa kay Kristo Jesus. Gadun din naman po ang payo ni Santiago na kapatid sa ina ng ating Panginoong Hesukristo na atin pong mababasa sa Kabanata 1, talata mula 2 hanggang 4 po. At ganito po ang sinasabi, Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Makinig po tayo ng mga patotoo ng kabutihan ng ating Diyos sa buhay ng ating mga kapatid. At ganun din po ay pakinggan natin ang awiting inihanda para sa atin ng ating mga kabataan. Maraming salamat po. Sa Diyos po ang papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Amen. Heavenly Father, we thank you that you can satisfy our every desire and need. Your word says that we should give honor to you with the first fruits of our wealth. Accept our tithes and offerings as a gift of worship to you. Multiply what we give for the effective growth of your kingdom. Make Christ dwell in our hearts through faith so that we, being rooted and grounded in love, may have the strength to know the love of Christ that surpasses knowledge. May we be filled with all the fullness of God through Jesus Christ our Lord. Amen. Ang mundo'y patuloy na nakikipagtuligsa sa kalabang hindi nakikita. Lumilikha ang tao ng puwang sa bawat isa, pananggalang,
Gayong sumisiksik sa katawan ang mga pangamba. Hinuhugas ang kamay ang kaligtasan sa bawat umaga. Ikinuhubli ang katal ng labi sa loob ng bawat maskara. Habang sinasalaminan ng tabang ang mga mata. Nakakatakot, nakakapagod, nakakapanghinayang. Ilan sa kadahilanan ng bawat pag-iyak at pagsigaw. Anak, kaya mo pa ba? Anak, nakakapit ka pa ba? Merry Christmas po sa ating lahat. Sa gabi po na ito, ating po pinagdiba ang aking kantata po 2021. May gusto ko po akong basahin po na ng verse. Ito po ay may kita sa 2 Corinthians chapter 12 verse 8. At ito po sinasabi, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so the power of Christ may rest upon you." And sa gabi po na ito, alam po natin kung ano yung nangyari sa buong taon na ito. Pero, ito po sineselebrate po natin na Christmas. Ay, ito po yung greatest representation ng ating Diyos sa kanyang grace at God. Bigay po niya si Jesus Christ sa atin at siya yung reason para i-celebrate natin itong season na ito. Kaya po sa gabi po na ito, sa pagsimula po natin ng kantata, awitin po natin, Your Grace is Enough. Great is your faithfulness, O God. So remember your people. Let's sing your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace. Great is your love and justice, God. You used the weak to lead the strong one. If you still need to lead the strong, you lead us. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. First number. So remember your people, remember your children, remember your prophets, so God. Let's sing. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Ay, po natin gawin. So remember your people. So remember your people. Remember your children. Remember your prophets, oh God. So remember your people. Remember your children. Remember your prophets.
Sa muling pagsapit ng Kapaskuhan, ikalawang taon man sa gitna ng pandemya, huwag sana nating kalimutan gunitain ang pagsamo, paggabay, pagprotekta, at pagliligtas na ating natamo sa piling ng Panginoon. Ika nga, ito ay paggunita sa kanyang pagsilang, ngunit tayo ang nakatatanggap ng regalo. Kaya naman sa gabing ito, sa ating inihandang Christmas kantata, makakarinig tayo ng iba't ibang kwento ng pasasalamat. Pasasalamat sa pagliligtas, pasasalamat sa pagkakataon, at pasasalamat sa pagpapagaling. Samahan ninyo kami at magalak tayo at ihanda ang pusong mapagpasalamat bilang handog sa Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ay panahon ng Christmas, panahon ng pagmamahal at panahon ng magbigay pasalamat sa ating Panginoon. Ang ating i-recognize o ating kilalanin, ating i-acknowledge yung mga bagay na magagandang bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Nung nilapitan ako ni Sofia, nang magsabi siya sa akin na mag-share ako tungkol sa financial, regarding sa financial, parang yung nairaos ko yung financial problem ko, yung parang ganun. Hindi ko na matandaan ko ng right term ng sinasabi, nagme-message siya sa akin. So, wala akong atubiling nag-iisip pa or Sabi ko, sige, nag-thumbs up ako kagad sa kanya. Kasi, hindi na kailangan akong mag-isip. Kailangan kong i-share sa inyo kung papaano ang Panginoon kumilos sa buhay ko. Ito i-share ko sa inyo ay pinamagatan ko itong katapatan at kabutihan ng Panginoon. Naranasan ko sobrang hirap ng aking kalooban na ako lang ang may alam kung saan ako at kanino ako lumalapit parang manghiram ng pera. Minsan nasasabi ko sa sarili kong pwede sanang makuha advance ang abuloy ng tao. Kasi kapag ikaw ay mamamatay, yung mga tao, marami kang matatanggap na abuloy. Kaso hindi mo magagamit para doon sa kailangan mo upang ito ay mapakinabangan mo pa. Sana mabigyang lunas ang problema mo. Yun minsan sumagi sa isipan ko. Pero kinakapitan ko ang pangako ng ating Panginoon na kung manatili ka sa Kanya at maniwala sa salita Niya, kung ano man ang ibig mo, ay siyang ibibigay niya. Hindi sa gusto mong panahon. Kasi sinusukat din niya ang ating katapatan sa Kanya kung manatili kang kakapit sa Kanya sa panahon na ikaw ay lubog na sa problema. May panahon hindi ako makatulog dahil hanggang sa paghinga, pagpikit ng aking mata, nandun pa rin ang problema ko. Iniisip ko pa rin ito. Kung paano naman ang bukas, kung ano na naman sasabihin ko, kung ano naman ang solusyon gagawin ko. Hindi ako nanaig, pero sinaliksik ko ang presensya ng Panginoon. Hinahanap ko makapwesto ng husto sa puso at isipan ko upang mabuo ang tiwala ko. Totoo at buhay ang pangako ng Panginoon sa akin. May mga bagay na imposible. Pero dahil sa isinurinder ko na sa Kanya, iniisa-isa ang mga problema kong malulutas. Hindi man sa isang iglap lang, pero unti-unti na itong inaayos. Lahat ng tao nilapitan ko noon at tumutulong sa akin
Panahon na nangailangan ako sa kanila, hindi nagdalawang isip na pinagbigyan ako. At kahit hindi ko pa naibalik kaagad sa kanila yung atraso ko sa kanila, sila naman ay pinagpala ng Panginoon. At hindi galit ang itinatanim ng puso nila para sa akin kung hindi pag-uunawa at pagmamahal. Nung natapos ang dalawang anak sa kolehiyo, malaking imposible na yun para sa akin. Dahil medyo mabigat ang tuition fee. May kasama pang renta ng tirahan nila, food allowance at ano pa. Hindi madali, pero ang iniisip ko, malalagpasan namin ito. Noong mag-review pa si Chinky, may iba na namang blessing ang binibigay sa amin ng Panginoon. Malaking halaga din ang kailangan niya. Mula sa 140,000, biglang nag-almost 100 na lang. Malaki nga ang discount, pero hindi pa rin kami ang nagbabayad kung hindi nag-offer ang employer ni Chinking babayaran ito. At binabayaran itong full. Salary deduction lang. Kaya nagtataka ka na lang ng mga surprises ng Panginoon na hindi mo talaga inaasahan. Na hindi mo naman masyado nang iniisip dahil andoon sa isipan mo na lahat ng bagay ay ipinagkatiwala mo sa Panginoon. Ito ay ibibigay niya at magbibigay siya ng mga paraan. Magbibigay siya ng mga taong gagamitin niya upang yung mga himala niya ay mairating at maibigay niya sa atin. Sa ngayon patuloy pa rin inaayos ng Panginoon ang lahat kong obligasyon at maniwala din akong matatapos din ito. Sa haba ng panahon at sa dami na niyang nagawa, sa alignment sa buhay, lalo na sa financial. Lahat ng ito hindi mangyayari kung hindi ako nakipagsundo sa Panginoon. Kasi hindi natin magagawa ang mga gusto natin kapag hindi natin kasama ang Panginoon. Sa lahat ng mga plano at gagawin natin sa buhay, walang matalino, walang magaling kapag wala ang presensya ng ating Panginoon. Marami akong pagkukulang, kamalian, pero mga panahon na merong mga panahon nagtatanong ako, kasama ko pa kaya siya? May mga question mark na hindi ko maiiwasan. Palagi pa rin ipinadama sa akin ng kanyang kabaitan at pagmamahal. At palaging nasa isip at puso kong buhay ang Panginoon at totoo siya. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay ko, pag-ahon niya sa aking problema financially, pinatibay niya sa puso ko at masasabi ko na mas marami pa palang mga biyayang binibigay at pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Ang katapatan at kabutihan ng Panginoon ay malaking regalo niya sa akin. Ito ay hindi mananakaw, parang kayamanan ito na talagang ibinibigay niya sa akin kasi ang pagmamahal ng Panginoon ay talagang kayamanan na ito para sa puso natin, na talagang ipinadaman niya sa atin na siya ay tunay na nagmamahal at tunay na totoo. Kaya sana dito sa aking ibinahagi sa inyo, isinishare ko sa inyo ang totoong nangyayari sa buhay ko. Ito ay living testimony. Siya po ay totoo. At siya po ay, kung wala po ang kanyang presensya, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa buhay ko. Baka ang mga anak ko ay hindi matatapos. Kaya siya po ang tunay na Panginoon na kumikilos sa buhay ko. Maraming salamat po. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo ay wagas at walang kapantay. Sa aking puso,
sa aking buhay. Patuloy pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, ngutian ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig ko'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin ka, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. When the road runs dead, you can see a way out. And it makes no sense, but you say that's what faith is for. When I see a flood, you see a promise. When I see a grave, you see a door. And when I'm at my end, you see where the future starts. I don't know how you make your way, but I know you will. I don't know how you make your way, but I know you will.
every promise, from Eden to Zion, through every dead end and out of that grave. I don't know how you make a way, but I know you will. World's on fire, it's not like you don't have the plan. And when the earth gives way on this rock, your church will stand. Nothing has ever once surprised you. Nothing has ever made you flinch. And when it all shakes out, the gates of hell don't stand a chance. I don't know how you make a way, but I know you will. I don't know how you make a way, but I know you will. You've been good in every promise, Eden to Zion, through every dead end and out of that grave. I don't know how you make a way, but I know you will. You pulled my heart from Egypt. You carved a road through sea, from all our chains to endless praise. Story it's in you. And when we crossed that Jordan, look back at where we've been. From all our chains to endless praise. Story ends in you. I don't know how you make a way, but I know you will. You've been good in every promise, from Eden to Zion, through every dead end and out of that grave. I don't know how you make a way, but I know you will. I know you will. Magandang umaga po sa inyong lahat. First time ko pong bigay ng testimony sa inyo. Ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. God is good all the time. And all the time, God is good. Bago po ako mag-umpisa, magdasal lang po ako ng maiksing panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng aming amang si Abraham, si Isaac at si Jacob. Pinupura ko po namin at pinapasalamatan sa araw-araw naming buhay. Ingatan mo po kami, gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Gawin mo pong masagaan ang aming buhay at ligtas sa anumang karamdaman. Manatili ka po sa aming kaisipan sa pangalan ni Jesucristo ang aming tagapagligtas. Amen. Itong Disyembre, buwan po ng Disyembre, ay maraming salamat po sa mga bumati sa amin. Isang brief story lang po tungkol sa birthday kong December 23. Sabi po kasi ng nanay ko nung nabubuhay pa, pinanganak ako noong December 23, 1954 ng alas 2 ng madaling araw. At pumanaw naman po siya noong December 23, 1985, alas 2 ng hapon na cardiac arrest. Kaya po pag dumadating ang Kapaskuhan, naaalala ko po siya. Kaya ang masasabi ko sa mga anak na buhay pa ang mga magulang nyo, mahalin nyo sila. Ito pong testimony ko ay tungkol sa aking karamdaman na nangyari. Na nagbabara na po ang puso ko nung kaanuhan ng kasagsagan ng COVID, July 22, birthday pa ni Bes, 2020, hanggang sa almost monthly na hospital ako. Tapos, naulit ng matindi itong July 20 ulit, 2021, hanggang sa na-atake ako ng July 28, 2021.
Tapos po, na dinala ko ng ambulansya galing po kami ng HB, dinala ko ambulansya sa Philippine Heart Center dahil hindi na kaya akong gamutin. Ayun po, na RT-PCR kami, na mahigpit po ang protocol. Tapos na RT-PCR kaming dalawa dahil bawal po ang mga bantay doon na kasi po dalawa ang ER, isang emergency room ng may COVID at saka isang emergency room na walang COVID. Kaya doon muna kami dinala sa may COVID. Kaya po nung araw na to napakahirap pa schedule doon dahil maraming may sakit. Yun na po, na-schedule ko ng angiogram. Pero bago po mangyari yun, nung July 31, nauna pang magkasakit sa akin si Bes. Akala ko i-angiogram ako ng August 1, July 31, meron na siyang lagnat. Sabi ko na RT-PCR test naman tayo. Bakit nilalagnat ka? Akala ko COVID dahil nilalagnat, sira ang tiyan, hindi makahinga. Kaya kinabahan ako. Kaya nung na-angiogram po ako nung August 1 na-angiogram ako. Nagdasal po ako ng taimtim, tapos si Bes nilagnat pa rin. Kaya nung na-angiogram ako nung August 1, August 2, hirap na hirap ako dahil nakaratay ako sa higaan. May sakit siya. Sabi ko sa kanya, lumabas ka muna at humingi ka ng reseta sa doktor. Bumili ka ng gamot. Baka tonsil lang yan. Meron ka namang pang-amoy. May panlasa, may pandinig. Humingi ka doon. Nung lumabas siya, hindi na siya makabalik dahil kailangan na naman daw ang RT-PCR. Nagdasal ako ng taimtim, I surrender everything to God. Sabi nga, always put God in the center. Nagdasal ako ng taimtim sa Kanya. Tapos nung makapananghali ng August 2, nagkaroon ng answered prayer. Nung tanghali, lumabas siya. Pumasok na siya, nakapasok na ulit doon sa kwarto ko. Tinanong ko siya, bakit napakahigpit doon sa Philippine Heart Center? Sabi niya, tinawag ako ng security. Pinadaan ako sa hagdan at tinuruan ako magpunta sa basement 1 para makabalik sa Diyos ang gumawa ng paraan sa amin. At nung 4 o'clock ng hapon, dumating na si Dr. Pua, dala-dala yung resulta ng angiogram. Ang sabi sa akin, fatal, delikado yung lagay mo. Dapat within 24 hours, ma-angioplasty o ma-bypass ka. Sabi ko, Dok, hindi ko kakayanin ang bypass kasi matanda na ako. At saka baka mag-bedridden, hindi ko kakayanin. Sabi ko, kung pwede, sige, sabi niya. Mag-paper second, third opinion na lang ako, sabi niya. Tapos, nag-schedule na nga kami, nagpaalam na sabi kay Bes, na nagpaalam na ako kung ano man mangyari sa akin. Tawagin mo yung kuya mo, isettle nyo ang gastos sa cashier, at magpahatid ka na sa bahay. Sigurado ako dadalhin sa morgue at pag-usapan na lang nyo kung kailan niya ako ilalabas. Yung mga kapatid ko, time to time, tumatawag din sila. At yun, hinatid na nga ako nung August 3 ng alauna, ng tanghali. Nagdasal ako talaga ng taimtim. Tapos pagdating ko sa operating theater number 5, may dalawa doon na nakatalukbong ng kumot. Yung isa, hindi ako ang kausap, yung nagtutulok sa akin ng nurse na dinala na ako sa operating room. Ang sabi nung mga nandun sa operating room, sabi ng nurse na nagtutulak sa akin, sabi niya, ano ba yung nangyari dyan? Yung isa,
galing sa ER, hindi umabot. Yung isa naman, yung isa dyan na patay, no-opera, binabypass, hindi nakayanan. Kaya pala tumawag ng alauna para ako naman kaya nagdasal ako ng time sa Diyos na iligtas niya ako. Thanks God. Tapos pinasok na ako sa, sabi nga, ano ba yan, PCI o bypass yan? PCI, precutaneous coronary intervention o bypass. Pinasok na ako sa operating room. Marami sila rin ng mga doktor, may mga bihasa na, may mga baguhan, may mga nag-aaral pa. Nilagyan na ako ng mga life support, mga monitor. Tapos sabi ni Dr. Mel Poa, yung cardiologist ko, injection na niya ng pampatulugan dahil nag-request na matulog. Ayaw niya gising, nervous daw siya. Sabi nga gano'n. Kaya't nung bago ako makatulog, pinupunasan na ng alcohol yung pulso ko. Kasi dito sa pulso, matutusukin niya tayo. Basta nakatulog na lang ako nung pinupunasan na. Tapos, kala ko last ko na yon. Thanks God, nung pagkatapos ng kulang daw 3 oras, mga 2 hours and 45 minutes, sabi sa akin nung, huwag kang malikot, sabi sa akin ng mga doktor. Sabi ko, Diyos ko, salamat po. Thanks God, buhay pa ako. Tapos, sabi sa akin ng mga doktor, swerte mo't na anjo ka lang, sabi. Kinapa ko yung puso, kala ko baka may tahi. Hawa ng Diyos, wala naman. Tapos nagdasal ako ng time habang tinutulak ako pabalik sa ward. Dinala kami sa dating ward ko. At si Bes dinaanan namin dahil nandun siya sa waiting room. Pagkatapos po na-torture ako ng 3 days. Kasi yung doktor ko, si Dr. Mel po, na cardiologist ko, ay hindi nagpupunta simula noong August 4, 5, 6, 3 days. Tinatanong ko po yung doktor na every 10 minutes, pumupunta sa ward, tinitingnan ako kung ano ang nangyari, kung anong magandang resulta. Tinanong ko sa mga doktor kung ano ang si Dr. Mel kung bakit hindi pumupunta, baka busy, sabi nga. Kaya na-torture ako noong August 4, 5, 6. Tapos noong August 7, dumating siya noong August 7 ng bago mananghalian. Sabi niya, good morning. Ay, Dok, kumusta ka? Sabi sa akin, okay naman po, Dok. Dok, sabi ko gano'n, parang namamanhid yung kaliwang pa ako palagi. Okay yan, after 15 days yan, babalik sa normal ang dati mo. Tinataas niya yung kamay niya gano'n. Sabi niya. Tapos successful lang natin, angioplasty. Nasa maayos na lugar, okay na okay. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos na gano'n ulit nangyari. Pasalamat ako kay God. Ang Diyos ay napakabuti niya. Sabi nga niya sa Nahum chapter 1 verse 7, ang Panginoon ay mabuti. Katibayan sa kaarawan ng kabagabagan. Nakikilala niya ang yaong mga tumatawag sa Kanya. Ang Diyos ay mabuti. Katibayan sa kaarawan na kabagabagan at na kikilala niya yung mga naglalagak ng tiwala sa Kanya. So, ito na po ang third life ko. Praise God po. In the name of Jesus. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Maraming salamat po at maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa inyong lahat, sa ating lahat. Salamat po.
There is a still voice, the silence on my fears. Even the worst of my mistakes are miracles in the making. Miracles in the making. I was stripes, I am healed. With one touch, I'm made whole. You have spoken, and I know that it is so. In the storm, you are peace, and your love won't let me go. You have spoken, and I know that it is so. In every season, purpose is unchanging. In every moment, working for my good. Jesus, the rock that never fails. Your kingdom will not be shaken. Your kingdom will not be shaken. By your stripes, I am healed. With one touch, I've been made whole. You have spoken, and I know that it is so. In the storm, you are peace, and your love won't let me go. You have spoken, and I know that it is so. Your word is settled in heaven, it will be done. Father, let it be done. Yours is the kingdom forever, it will be done. Let it be done. Your word is settled in heaven, it will be done. Father, let it be done. Yours is the kingdom forever, it will be done. Let it be done. Your word is settled in heaven, it will be done. Father, let it be done. Yours is the kingdom forever, it will be done. Let it be By your stripes, I am healed. With one touch, I can make whole. You have spoken, and I know that it is so. Ayan, magandang gabi po sa ating magandang gabi po. Yan, so batiin niyo naman yung mga katabi niyo na Merry Christmas. Merry Christmas, guys. Ayan, so magtatapos na ang taong 2021 at nagpapasalamat tayo sa Lord no, na umabot tayo sa point na to na healthy tayong lahat. Praise God. Amen. And palampakan natin ang
Lord. And patuloy na yung grace niya, no, ang sumasa atin palagi. And we are so thankful sa Lord dahil doon. And this last song is about our praises and thankfulness sa kadakilaan ng Lord. And sumabay po kayo sa aming pagkata and purihin natin ng Lord sa gabi nito. Yun ang nakalimutan ng nakaraan. Dilim ng kahapon, isasantabi na at wapasan. Pagkat ang liwanag ng pag-ibig mo ay ilaw gabay sa pagbabalik ko. Taawitin ang iyong katamatan at kadakilaan.
Ayan. Maraming salamat po. Purihin po natin ang Diyos. Tunay po na napakabuti ng ating Diyos at tayo po ay Kanyang nililingap at hindi pinababayaan. Nakaka-bless po talaga. Talungin mo nga po ang katabi nyo. Na-bless ka ba? Siyempre naman po, na-bless tayong lahat. Maraming salamat po sa ating mga talents. Ang ating pong script writer na si Miss Sophia Monforte. Ang ating pong mga nagbahagi po ng mga patotoo ng kabutihan ng ating Diyos na sina Kuya Eliazar Piñaflor, Ate Helen Pormiento, Tia Christine Hid Nabal, at siyempre po ang ating po mga songers, sina Yen at Jepoy. Maraming salamat po sa inyo. At ang ating pong drummer na si Jem Tony, ang bassist po natin na si Ina, at ang atin din pong ukulele master na si Sophia Monforte din po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Father God Almighty, we thank you for the time we have spent in this place. We have sung, we prayed, and we have listened to your word. We have had a wonderful time with you, and we want to thank you for filling this place with joy and peace. As we close this Christmas cantata, O God, we ask you, Lord, to walk with us everywhere we go. Help us to keep your word in our hearts, that we may not sin against you. Please continue to bless Kuya Eliazar, Ate Helen Pormiento, and Ching Kinabal, and all of our youth na patuloy pong nagbabahagi ng kanilang mga oras, lakas, talento at kani-kanilang mga resources for your glory. Ganon din po ay pagpalain po ninyo ang lahat ng mga miyembro ng iglesyang ito, ng The United Methodist Church of Hillside, Montalban. Manatili nawa na matatag ang bawat isa at manatili ang alab sa puso ng bawat isa upang sa inyo ay maglingkod at maging sa aming mga kapatid, lalo na po sa mga nangangailangan ng tulong. Lord, idinadalangin po namin ang aming pong mga kapatid na ngayon po ay nangungulila, mga apektado po ng bagyong si Odette, O God, na ngayon po ay naghihikakos, nagugutom, nanlalamig po at nangangailangan po ng tulong. Lingapin po ninyo sila, dakilang Diyos, at sila po ay tulungan. Lord, maraming salamat po sa inyo pong dakilang kabutihan at katapatan na patuloy po naming nararanasan kahit na po kami ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Tunay po, O Diyos, na kayo ay tapat at nananatiling tapat sa inyong mga pangako. Salamat po, O Diyos, salamat po. Sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. And now let us receive the blessings of the Lord. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thanksgiving in your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen.